Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin Binibining Monera. So, ang paksang tatalakayin ko pala ngayon ay patungkol sa depinisyong pasanaysay, pagsunod sa panuto o direksyon at buod o lagom. So, simulan natin sa depinisyong pasanaysay. Ang depinisyong pasanaysay ay isang uri ng depinisyon na nagbibigay ng karagdagang pagpapaliwanag sa salita. Ito ay kawili-wili, makapangyarihan kaya higit itong basahin ng mga bumabasa. Walang limit ang haba nito basta't makapagpapaliwanag lamang sa salitang binibigyang kahulugan. So, halimbawa, binibigyang kahulugan dito ang kalayaan. Ang kalayaan ay hindi iba kundi kapangyarihang sumusunod o sumusuway sa sariling kalooban. Ang tinatawag nating malaya ay ang Panginoon ng kanilang kalooban. Ang kalayaan ay isa sa mga mahalagang biyaya ng Diyos sa tao dahil sa kalayaan ay naiilag tayo sa masama at makakagawa ng inakala nating magaling. So, ito ay sinulat ni Marcelo H. Del Pilar. So, ang depinisyong pasanaysay pala ay pagbibigay ng kahulugan sa isang salita kung saan kawili-wili ito at makapangyarihang basahin para sa mga mambabasa. Sunod nito ay pagsunod sa panuto o direksyon. Ito ay isang uri ng eksposisyong nagbibigay direksyon sa isang paraan at ang karaniwang hakbang sa pagpapaliwanag ay ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Malaki ang naitutulong sa pagpapaliwanag ang paggamit ng krokis o mapa, ilustrasyon at senyas. So, ang pagsunod sa panuto ay napakahalaga. Upang lubusang makasunod sa panuto, kailangang unawaing mabuti ang kahulugan ng bawat salitang ginagamit dito. Ito ay magpapatunay ng inyong pangunawa sa binabasa. Maraming pagkakamali at gulo ang bunga ng hindi pagsunod sa mga panuto. So, kagaya ng panuto para sa pagluluto. Kung hindi mo masusunod ang na isulat sa panuto, maaaring hindi maging maganda ang kalalabasan sa iyong niluto. So, may mga katangian ng isang panuto. Una ay tiyak at malinaw ang panuto. Pangalawa, angkop ang mga salitang ginagamit. Pangatlo, maikli ngunit mabisa ang paglalarawang ginagawa. At pangapat, madaling maunawaan ang mga salitang ginamit. So, meron ding halimbawa sa pagsunod ng panuto o direksyon. Panuto sa paggawa ng bangkang may layag at katig. So, ang mga kailangan ay bunot ng niyog, tingting, papel o plastik, murang sanga ng papaya at sinulid. So, paano gagawin? Una, tabasin ang bunot na korteng bangka. Pangalawa, kabitan ng 4 na tingting para sa katig. Pangatlo, itali ang murang sanga ng papaya at buuin ang katig. Pang-4, gawin ng layag, gumupit ng papel o plastik at itali o idikit sa tingting. Pang-5, itusok ang layag sa gitna ng bangka at pang-6, talian ng sinulid ang ngudo ng bangka. So, ang pagsunod ng panuto o direksyon ay nangangahulugang mga tagubilin, gabay o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. Ito ay kailangang sundin natin upang maging tama, tiyak at maayos ang mga gagawin at nakakatulong din ito sa mas mabilis na paggawa. So, ang pangatlo naman ay tungkol sa buod o lagom. So, buod ay in English is summary. So, ang buod ay isang pinakapayak na anyo ng paglalahad. Ito ay hindi sulating orihinal o hindi kailangang maging sariling akda. Wala kang isasamang sarili mong opinyon o palagay tungkol sa paksa, isinasaad dito kung ano ang nasa akda. Kailangang panatilihin ang mga binabanggit na katotohanan o mga puntong binibigyang diin ng may akda. So, ang buod o lagom ay matatawag natin na summary in English. Ito ay maihahantulad sa mga buod. Ito ay ang pinaiksing bersyon ng original na kwento, ngunit hindi tinatanggal ang mga mahahalagang pangyayari. So, sa karagdagang detalye tungkol sa buod, ito ay naglalaman at pinakapinupunto ng kwento o akda. At kapag gawa ng isang lagom o buod, ito ay hindi dapat mahaluan ng sariling opinyon.
Sa ibang salita, ito ay kabuuang mga salita na nabasa o kaya narinig sa orihinal na bersyon nito. So, ang pagsulat pala ng isang buod ay nanggagaling sa isang kwento o pelikula na ginagawan mo ng isang buod na nanggagaling sa sariling pelikula o sa kwento. So, malaking tulong ang lagom o buod sa paraan ng pananaliksik ng isa. Kapag nagbasa tayo ng mga aklat, kwento o kaya mga artikulo, malaking tulong ang mga buod dahil tutulong ito para malaman agad natin kung ano ang nilalaman nito para magkaroon agad ng ideya. So, ang buod o lagom pala ay napakahalaga rin sapagkat dito natin malalaman kung ano talaga ang pinakaloob ng kwento dahil isasalaysay natin dito ang mga mahalagang pangyayari sa isang pelikula o kwento. So, halimbawa merong mga pamantayan sa pagsulat ng buod o lagom. Una, basahing mabuti ang buong akda upang maunawaan ang buong diwa nito. Pangalawa, tukuyin ang pangungusap na nagpapahayag ng pangunahin at pinakamahalagang kaisipan ng talata. Pangatlo, isulat ang buod sa buong paraang madaling unawain. At pang-apat, hindi dapat lumayo sa diwa at estilo ng orihinal na akda. So, meron naman akong binigay na halimbawa which is ang Buod ng Barcelona, A Love Untold. Ito ay isang pelikula kung saan binibidahan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. So, ang nilagay ko lang dito ay ang buod ng pelikula. So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig.